Kumusta po kayong lahat? Umaasa po ako na kayo ay nasa mabubuting kalagayan, malayo sa anumang uri ng karamdaman. Thank you God for blessing your people ng mga mabubuting kalusugan at nawa po ang ating namang panalangin sa mga may iba't ibang mga uri ng karamdaman sa mga panahon ito, that God will bring healing sa lahat ng sa inyo na nagkakaroon ng karamdaman sa mga panahon ito. Praise God. Let's continue our discussion po. This is part 2 of The Lord is Good, Life is Tough, Why Evil Exists. Last week po halos na i-lay down na natin, na ilatag na natin kung ano ang dahilan kung bakit may evil, bakit mayroong mga problema na nangyayari sa buhay natin, sa kapaligiran natin, kung bakit mahirap ang buhay. And it all begins in Genesis chapter 3. No wonder life is tough. Life is difficult. Why? Genesis chapter 3. Doon po tayo laging babalik kung bakit upang maunawa natin, may paliwanag natin kung bakit mahirap ang buhay. Now, I am going to share with you po muna as I begin, yung pong Yahweh, yung pong the Lord dito, just to begin, kasi meron din pong sigurong nagnanais malaman, bagamat hindi po itong ating highlight ng ating pag-uusap kung ano yung ibig sabihin ng Yahweh. In the Qumran, Dead Sea Scroll po ng Isaiah, ang aklat ng Isaiah, the Kere or the Kere, o yung pong binabasa o pagbasa ng divine name is usually written above the written name, the Ketib, na tinatawag po nila, which is sa ibaba po, sa pagkakasulat po ay sa ibaba ay Yahweh, pero ang inalagay po sa itaas para hindi Yahweh mabasa ay yung salita na Adonai. So iba yung isinusulat, ang sinusulat sa ibaba, ang binabasa ay yung pong nasa itaas, which is Adonai. Bakit? Well, because the divine name was considered too sacred to be pronounced. So the consonants YH, WH, yung tetragrammaton na tinatawag, were written, ang ibig sabihin ketib, yung pagkakasulat, pero ang tunay na talagang binabasa ay yung pong tinatawag nating Adonai. Now, ang sabi nga po ni Louis Goldberg, what is noteworthy, this word is related to Yahweh, the name for God, Lord, not pronounced today by all Jewish people, including Messianic Jews, and read instead as Adonai. Binabasa na Adonai. Now, ang sabi din po naman ng isa pang scholar ng Hebrew, si J. Wingreen, the device of substitution is early, meaning yung pong iba yung nakasulat, Yahweh, at binabanggit ang salitang Adonai sa itaas, yun ang binabasa. Yung po daw device of substitution is early, meaning belonging to a period before vowel points were introduced. Wala pa po kasi nung A, E, I, O, U ang Hebrew. Bago noon, ay nilalagyan po nila ng pagbasa sa itaas ng salita para hindi mabasa yung Yahweh, kundi ang babasahin ay Adonai. Ang nakasulat ay Yahweh, ang babasahin na sa itaas. Pero sinabi rin po ni J. Wynne Green that the implication is, dito sa sinabi niya, nung na-discover na yung vowel points, nung na-introduce na ang vowel points, yung kumbaga sa atin ay A, E, I, O, U, the substitution of reading and writing ng Yahweh became optional. Now, this is what we got. At hindi naman po talaga ito ang topic natin ngayon. I just want to give you an idea tungkol po dito sa salitang Yahweh, and this is all that I can share with you at this point in time. Ang question po natin ay ganito, to explain the problem of evil, why evil exists, do we need to say that the Lord God is not good or is not a good Lord?
Kinakailangan po ba nating bigyan ng ideya ang isipan natin o ang ibang tao na baka hindi naman talaga mabuti itong Yahweh or Adonai kung basahin na ating kini-claim, na ating kinikilala? The Lord is not good. Minsan may nag-iisip po ng ganyan. Actually, mga kapatid, I already have some lessons regarding this, and I encourage you to go back sa May 18 and May 25 na maniwala na doon po diniscuss ko yung God misbehave. Eh, Parang, bakit ganito? God misbehave, yung angry God nung May 18 at saka racist God nung May 25. If you want, you can go back and check na bakit ang Diyos sa racist God, bakit namili siya ng isang bansa against all many other nations? Bakit isa lang? Bakit hindi marami? Meron bang bias ang Diyos? Anong dahilan? And you can look at that, watch it again because I think that will be a very important foundation of this study para maunawa natin to explain bakit parang God misbehave. Bakit parang ang Diyos magagalitin? Bakit ang Diyos pumili ng isang bansa against many others? May 18, 2024 and May 25, 2024, you can check on it. Now, let me show you how some people today, and I'm a little bit concerned with this, to show you people, preachers, let me put it that way, some preachers or a preacher will use scriptures to communicate. Now, paano niya ikino-communicate? Impliedly, hindi niya sinasabing takasan, derechohan. It's not a straightforward, sasabihin niya, the Lord is not good. But it is implied, parang ganun. Nang hirap hulihin, kasi by implication lamang, na hindi kagaya ng Jesus of the New Testament na loving and peace-giving and forgiving. Bakit iba yung Yahweh, tila man din, at yung Jesus sa New Testament? At ilan po sa mga scriptures na ginamit I will lay it down to you and I will be making some comments regarding the scriptures used so you can understand where the text is coming from. The presentation noong akin pong nakita, I think just like what I was saying during our discussion of misquoted, na naroon po yung tinatawag nating paggamit ng talata na talagang parang ito ba talaga yung nasa talata? Ito ba talaga yung nasa text? Ina-allegorized, ini-spiritualized ang lahat ng mga bagay na hindi mo na malaman ngayon sa pagtalakay kung naibigay ba talaga ang ibig sabihin nung tinatalakay or meron siyang mga bagay sa kanyang kaisipan at inilalagay lamang sa salita ng Biblia na parang maging kapaki-pakinabang. And so I am a little bit challenged to evaluate and see for myself kung paano ginamit ang mga talata because fresh po sa atin yung ating pinag-usapan tungkol sa misquoted. And today I would like to help you and please also join me as we dig on the scriptures, tatigit sa mga ginamit ng mga talataan to prove something na, or to imply something. Una po yung Amos chapter 4, 6 to 8. I gave you empty stomachs in every city and lack of bread in every town, yet you have not returned to me, declares the Lord. Actually, this is my scripture. Hindi po ito nakalagay doon, pero let me just start with this, Amos chapter 4, 6, and to 8.
I gave you empty stomachs in every city and lack of bread in every town, yet you have not returned to me, declares the Lord. Parang napakalupit, ano? Parang ginutom ko kayo. I also withheld rain from you when the harvest was still 3 months away. I sent rain on one town, but withheld it from another. One field had rain, another had none, and dried up. And then next verse, people staggered from town to town for water, but did not get enough drink. Ang sabi nga po at ang tanong nga po ng preacher na ito ay ganito. Kumusta ang Israel bago dumating si Jesus? Ang araw ni Yahweh ay hindi araw ni Jesus. Therefore, ang araw ni Yahweh ay kadiliman, not light. Yun po ang pagkumpara sa Israel bago dumating si Jesus at nung dumating si Jesus. Therefore, ang araw ni Yahweh ay kadiliman, not light. At ito nga po yung scripture. Amos chapter 5 verse 18, Woe to you who long for the day of the Lord. Why do you long for the day of the Lord? That day will be darkness, not light. Sa Tagalog po ay ganito. Habag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Yun ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Now, ang isa pong naisipakita dito ng preacher, let's just call it preacher, ay the day of the Lord is darkness. That is the day of Yahweh. Na ang araw ni Yahweh ay kadiliman at hindi nagpe-present ng kaliwanagan, samantalang si Jesus ay sinabing, I am the light. I am the light of the world. Pero ang Yahweh na nakikita natin ay nagbibigay, nagkakaloob ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. And so, let us study the text. What is the context of Amos? Nung basahin mo ito sa aklat ng Amos, ano ang pinag-uusapan dito? Ano ang mga sinasabi ng mga talata, hindi lamang yung talatang binasa? Kasi ang dali nga po eh. Ang daling mag-pick up, ang daling kumuha ng talata and then interpret it on your own. Nailagay mo yung nasa isip mo sa sinasabi, nakakita ka ng kadiliman, well, the day of Yahweh is darkness. At siguro nasa isip mo kasi hindi mo ma-reconcile that Jesus is light, and because Jesus is light, and ito naman ay bakit may ganito sa Old Testament? Well, maybe this Lord is darkness, not light. So let's see the context of Amos. Ipinadala po si Amos to give Israel a warning upang ang bansa ay bumalik sa kanya. Chapter 5 verses 4 and 6. So ito ang dahilan kung bakit ipinadala si Amos sa bansang Israel. Bigyan sila ng babala. Bumalik kayo, manumbalik kayo sa akin. You stop your corruption, verses 11 and 12. You hate what is evil, verses 14 and 15. You stop injustice, verses 15 and 24. So ito yung sinasabi ni Amos. Ganito kalaki ang problema. Remember what I told you last time, that evil exists because of the moral choices and moral decision of men. Kaya nga mahalaga ang Genesis chapter 3. Upang makita natin na talagang nag-deteriorate ang puso, ang isipan ng tao dahil lang sa kanilang pagsuway at nagkakahirap-hirap tayo because of, as a consequence of man's disobedience to God. Kaya narito naman ang Diyos, ipinapadala ang isang propeta at ang sabi niya, sila nga'y bigyan mo ng babala. Sila iyong papanumbalikin sa akin. Sabihin mo nung itigil na nila ang korupsyon, itigil na nila kung anong mga bagay na masama, at itigil nila ang mga hindi pagtingin na may pagkakapantay-pantay. Why? Because God is holy and just.
Are we expecting God to tolerate all these sins, yung corruption, yung evil, yung injustice? Do we want God to just, Lord, huwag mo nang intindihin. No. God, being holy and just, cannot tolerate lahat ng mga kasalanang ito. So like other prophets, Amos pronounced both God's judgment, chapter 9, verses 1 to 10, and salvation. Kita po ninyo, hindi po lamang pronouncing judgment, but also pronouncing salvation. Verses 11 through 15 in chapter 9 sa bansang Israel. As holy and loving God, He declared both judgment and salvation to His people. At makikita nyo, ang sabi niya, when God announces judgment, ay araw ito ng kadiliman. Because there seems to be no hope. Alam niyo na? Parang ang dilim ng paligid. Ibig sabihin, wala kang pag-asa. That day will be darkness. Parang naranasan niyo na po ba yun na parang hindi ko ma-feel na gusto ko pang mabuhay? That day will be darkness. Because God is calling the attention of people to come and to repent. Because God is declaring judgment, but at the same time, God is declaring salvation to people. Kaya ito po yung konteksto ng chapter ng Amos, chapter 5, na bakit bibigyan din yung araw ng kadiliman without explaining bakit nagkaroon ng araw ng kadiliman. And this is the context. And it is true, obviously, that yung araw ng kadiliman does not pertain to the person or even to God. Okay? Araw ng kadiliman does not necessarily pertain to the person of God. In the text, at least in the text. Isa pa pong ginamit ng preacher. Zephaniah chapter 1 verses 14 and 15. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ng dulot ng araw na yon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati. Araw ng pagkasira at pagkawasak ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap. So ano daw po yung araw ni Yahweh? Ito'y ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, ng kadilim at kalungkutan, araw na maitim at makakapal na ulap. This is the day of Yahweh, the day of the Lord. Now, again ikinumpara ng preacher. Ito ang araw ni Yahweh sa Zephaniah 1:14 and 15. And yet we know, sabi nga niya ng preacher, then Jesus comes declaring love, rest, and peace. Ibang-iba ang Yahweh. Ibang-iba itong Old Testament Yahweh kaysa dumating na si Jesus, for Jesus declares love, rest, and peace. Now, instead of jumping into contrasting from one person to another, ang ating ipinapayo, understand the context. Kasi ang ginawa po, ang pinag-differentiate is yung Old Testament, Yahweh, the day of the Lord, at yung Jesus ng New Testament. Yun ang kinontrast. Yung person, instead of understanding the context of Zephaniah. Ano ba ang nangyayari sa aklat na ito? Ito ba ay may kinalaman sa kasamaan ng ating Diyos? Ang Diyos ba ay, o si Lord ba talaga, si Yahweh ba ay darkness? What is the context of Zephaniah? Ano ang pinag-uusapan dito? Bakit may aklat ng Zephaniah? The day of the Lord, Yom Yahweh, Yahweh.
Yom Adonai is both the day of judgment again and salvation. Every time you look at the prophets in the Old Testament, they are declaring both the day of judgment and salvation. Hindi po naghihiwalay yon. God is declaring judgment to the idolatrous nation, sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa. Not only that, but also because of the nation's wickedness and mistreatment of the covenant people, sapagkat pinagmamalupitan nila ang covenant people, Israel, ang Jews. Foreign nations shall undergo devastation themselves, kahit sila ay mapaparusahan. At nakita po natin, sinakop ang Israel, pero matapos noon, because of their mistreatment to the covenant people, they were punished by God. At the same time, the day of the Lord means salvation, where God will restore Judah. Hindi po nakikita yung salvation motive o yung issue ng salvation ng preacher. Ang laging ipinakikita is the day of the Lord, Yom Yahweh. Yom is day, Lord is Yahweh or Adonai, if you want to read it that way. Although not necessary. So, makikita po niyo mga kapatid, na again, kagaya po ng binasa natin sa Amos kanina, the judgment is because of the sin of the people. And again, sabi ko nga po kanina, what do you want? Do you think God will tolerate being holy and just? Ito tolerate niya yung mga mistreatment and wickedness ng mga taong ito. And so God did this. Sinabi nga po niya sa Zephaniah, yung araw ng puot, ligalig, dalamhati, in the context of punishing those who abuse the people of God, and also at the same time, admonishing the people of God to return to Him, to God, for He will bring salvation and hope to them. Si Zephaniah po ay hindi lamang nagsalita ng patungkol sa araw ng puot, hindi lamang po siya nagsalita ng patungkol sa araw ng ligalig. Bilang pong propeta, siya rin ay nanawagan ng pagsisisi sa mga tao pang manumbalik at magpakumbaba. Ang sabi nga po niya sa chapter 2, verse 4 ng Zephaniah, baka sakaling kay makaligtas sa parusa sa araw na yon, sa araw ni Yahweh, Yom Yahweh. Kaya hindi naman talaga napakalupit. Hindi naman talaga dapat i-portray o parang isalarawan na napaka-bigat nito kasi puro divine judgment. Makikita po nyo, naroon ang pagnanais ni Yahweh na makaligtas sa parusa ang mga anak niya sa araw na yon. Because God is not only just and holy God, God is a caring and loving God. Isa pa po na ginamit ng preacher. 2 Samuel chapter 22 verse 12. And I will show you po yung parallel version dito ng Names of God version na malimit pong kinote ng preacher yung Names of God version, NOG. Actually, hindi ko pa po ito nakita sa nakaraan, but I look at it. Wala pa po akong general opinion para sa translation na ito. Alam ko po this was published, I think, if I'm not mistaken again, by Baker Publishing, but I need to check on it again. Tingnan natin yung Names of God version. But I'm just pointing out, ito po yung ginamit ng preacher na version, Names of God version. Chapter 22, verse 12 ng 2 Samuel, he surrounded himself with darkness. Referring to Yahweh, he made the dark rain clouds his covering. Sa NIV po ang sinabi ay, he made darkness his canopy around him, the dark rain clouds of the sky. I will hold my comment on this word darkness, bagamat nagbigay na po ako. Pero hindi ko pa po lulubusin ang pagbibigay ko ng komentaryo doon sa word na darkness. We will attempt to understand what darkness is and what it does not always mean later po.
Let's look muna po yung 2 Samuel 22. Bumalik po tayo doon sa 2 Samuel 22. Ang sabi po ng verse 7 na kanina parang hinighlight yung he surrounded himself with darkness. Ang sabi po ng chapter 22 verse 7 ay ganito tungkol kay Yahweh. I called on Yahweh in my distress. I called to my Elohim for help. He heard my voice from his temple and my cry for help reached his ears. Doon po sa names of God, itinatransliterate po nila kung ano po yung nasa original Hebrew. Kaya makikita po nyo doon sa names of God, itinatransliterate na po. Isinalin na po. Ano ho? Hindi itinatranslate, itransliteration kung ano po yung nakalagay doon. Kung Yahweh, kung Elohim, and iba pa. So dito po makikita natin na yung Yahweh, tumawag siya kay Yahweh sa panahon ng distress, tumulong si Elohim at napakinggan niya ang aking mga panalangin. My cry for help nakarating sa kanya. Napakabuti. Doon po sa chapter 22 verses 1 to 4, tingnan po natin bago tayo mag-judge kung ano nga bang ibig sabihin doon sa 22:12 na he surrounded himself with darkness. Makikita po niyo doon sa verses 1 hanggang 4 kung ano yung klase ng Yahweh na ibinibigay ng Biblia. Kaya ito nga po yung mahalaga na bago tayo tumingin doon sa isang talata sa verse 12 na he surrounded himself with darkness, tingnan muna natin, tama bang ating sinasabi ayon sa kabuuan, ideya ng sumulat. Kasi dito po sa 22:1-4, inawit ni Yahweh ang awit na ito para kay Yahweh ng araw na iligtas niya si Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Anong ginawa ni Yahweh? Iniligtas siya ni Yahweh. Si David. Si Yahweh ang aking tagapagligtas. Matibay na muog na aking sanggalang. Let's continue reading. Ang Diyos ang bato ng aking kanlungan, aking kalasag at tanging kaligtasan, siyang aking pananggalang sa mga marahas ay siya kong tanggulan. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y kanyang inililigtas. Purihin si Yahweh. Pinupuri si Yahweh. Sinasamba si Yahweh. You praise, you worship Yahweh in this. Ni David, makikita po nyo dito. Instead of just focusing that he surrounded himself with darkness, kinuha mo yung talatang yon, dapat tingnan mo muna ang mga konteksto at kung ano ba talaga ang patungkol kay Yahweh na ito upang hindi naman natin ma-misrepresent si Yahweh. Masama ba o mabuti? At bakit may sinasabing ganon? So, makikita po niyo mga kapatid, hindi lamang yun, kundi dito sa Aklat ng Awit, chapter 84, verse 11, patungkol pa rin po kay Yahweh, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Well, this is a very good description of who Yahweh is. Hindi po ito naiiba sa Jesus na nakilala ko na nagpapala o umiibig. Hindi siya nagkakait ng mabubuting mga bagay sa sinumang mga gawain na sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. 84 verse 11 ng awit. Ito'y si Yahweh, ang Panginoong Yahweh. Pag-asa, si Jesus ay pag-asa. Sanggalang, si Jesus ay sanggalang. Nagpapala, si Jesus nagpapala. Jesus is loving, Yahweh is loving. Makikita po niyo yung hindi pagkakaiba. Sa halip na minsan ay tingnan ang pagkakaiba. Bagamat hindi natin alam kung bakit hina-highlight ang pagkakaiba. Chapter 97 verse 2. Ang paligid niya ay ulap na puno ng kadiliman. Kaharian niya ay matuwid at salig sa katarungan. Makikita po niyo mga kapatid dito again yung ang paligid niya ay ulap na puno
ng kadiliman. Again, narito na naman yung kadiliman. Na si Yahweh, ang kanyang He rules, Yahweh rules, verse 1, and then darkness surrounds. Actually, ito po ang isinulat ng preacher. Doon po sa names of God, ginamit po niya, and this yung ganito po ang pagkakasulat. Yahweh rules, ... ibig sabihin may nawawalang mga salita, and ... sa verse 2, may nawawala ding mga salita. Yung pong ibig sabihin noon, darkness surrounds. Now, surrounds him. Now, tandaan po niyo, sinupply po lamang, idinagdag po yung S para maging consistent with singular verb. Darkness surrounds. Idinagdag po. At kinailangan dagdagan. Then the comment ay ganito. See the difference? Elyon, God the Most High, is light. Yung pong Most High, yung Elyon, El-Elyon. And Jesus is light. Si Yahweh, Yahweh rules, and darkness surrounds Him. Ganito po ang gawin natin. Tingnan po natin mismo ang salin ng names of God doon sa chapter 97 verses 1 and 2. Para makita natin ang buo at hindi pinutol. At ito makikita natin sa names of God, chapter 97, 1 and 2. Yahweh rules as king. Let the earth rejoice. Let all the islands be joyful. Clouds and darkness surround him. Righteousness and justice are the foundations of his throne. May pinili, may pinutol, at ito po ang nangyari sa pagkakapili at sa pagkakaputol upang ang kaisipan marahil, hindi ko alam kung sinasadya o hindi sinasadya, ay maiugma sa kanyang gustong patunayan na inihanap sa Biblia. Ito po yung 97, 1 and 2 na kung paano pinutol at pinalitan o dinagdagan pa. Yahweh rules, yung po kinuha yun, yung po lang yun, Yahweh rules, darkness surrounds him. Mga kapatid, hindi po darkness, well, not darkness, pero nakita po nyo, kinakailangan supplyan ng S para maging consistent na singular ang verb. Kasi darkness lang eh. Pero makita mo nyo, clouds and darkness surround him. Yahweh rules, ang ginawa, Yahweh rules, darkness surrounds him. Righteousness and hindi na po sinama yung righteousness and justice are the foundation of his throne. So ang ginawa lamang po dito, yung nasa kulay pula po. Yung nasa kulay pula lang. Yahweh rules, darkness surrounds him. Nung makita ko po ito mga kapatid, sa pag-aaral ko sa preacher, ako po'y sobrang nalungkot. At siguro makikita po nyo na malulungkot din kayo sa mga nangyayaring ito. Hindi ko po alam kung sinadya o hindi sinasadya ang pagkakaputol, ang pagkakalagay, may intensyon ba o wala? Hindi ko po alam. Hindi po ako makakahatol. Siya ang magsasabi sa iyo at sa akin. Sinasabi ko lamang po ang kaganapan ayon po sa pagkakagamit ng the preacher. Una po tayo sa chapter 97, verse 1. Si Yahweh ay naghahari, magalak ang buong mundo, magsaya na't magdiwang lahat kayong mga pulo. Verse 2, ang paligid na ay ulap na puno ng kadiliman. Kaharian niya ay matuwid at salig sa katarungan. Ito po yung sinabi sa mabuting balita, si Yahweh naghahari. Di ba? Si Yahweh naghahari, magalak ang buong mundo,
Magsaya namang magdiwang lahat kayong mga pulo. Verse 2, ang paligid na'y ulap na puno ng kadiliman, kaharian niya'y matuwid at salig sa katarungan. Very positive. Napakaganda. Hindi po ba? Purihin natin si Yahweh. Magalak ang buong mundo, magsaya, magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na puno ng kadiliman, kaharian niya'y matuwid at salig sa katarungan. Kung tutularan po yung ginawa doon sa Name of God version, Yahweh rules, then kasi may pinutulo sa verse 2, darkness surrounds him. Sa Tagalog po, bagamat hindi niya ginawa sa Tagalog, hindi ginawa ng preacher, ay ganito po ang mangyayari para mapatunayan ng isang kaisipan na masama ang Yahweh. Si Yahweh ay naghahari, kasi hindi itinuloy ang verse 1, chapter 97. At pinutol ang verse 2, kaya muna, ellipsis, na puno ng kadiliman. Pag binasa mo, si Yahweh ay naghahari, na puno ng kadiliman. Hindi ko po alam kung anong madadama ninyo. Pero let us be fair. Para po naman hindi tayo humusga. Sapagkat magandang sagutin ang mga ganitong katanungan. Baka naman hindi. For the benefit of the doubt. Hindi sinasadya. Baka po naman nagkataon. Hindi po natin alam. Ang pinaka-objective way to do this ay tanungin, ganito ba talaga? Ganito ba talaga? Marami pa po. Let me start with Matthew 4:16. Hindi ko po tatapusing lahat ang ginamit ng mga talata. Too much. And I do not have the time and the energy also, to be honest with you. 4:16 ang Mateo. Ginamit din po ito. Ang mga tao nasa kadiliman. Ang tanong nga po niya, sino ang nasa kadiliman? Nino ay nakakita ng maningning na ilaw. Si o ni Jesus. Nakakita ng ilaw ni Jesus. Tuloy po natin, sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan, ang tanong niya, lilim nino? Ay sumikat ang liwanag. Sinong liwanag? Ni Jesus na sugo ni El Elyon. Supply. Mga kapatid, hindi po natin tinatanggi na si Jesus ay mabuti, mapagmahal, liwanag. Wala pong problema doon. We are together. Pero kapag po ikino-compare at ang tanong ay, sino ang nasa kadiliman, nino, na parang may ipinapahiwatig impliedly, parang sandali lang, bagamat hindi sinabi ng diretsuhan, meron ka bang gustong sabihin? Preacher? Meron ka bang pinaniniwalaan na mahirap lang talagang ihayag? Kaya ang tanong nga po natin dito ay ganito. Kasi ang tanong ay, sino ang nasa kadiliman? Nino? Ang tanong naman natin ngayon, after ng isang katanungan, ay ito. Does darkness always refer to a person? Kadiliman, nino? Lagi na lang bang pag nakakita ng kadiliman ay mag-isip ka ng personhood? It could be the person, tao, or the personhood of God, or ng Diyos, o whatever. Kinakailangan bang person? Does darkness always refer to a person? Tingnan po natin ang sinabi at ito na nga po, I will be making comments about darkness. Genesis chapter 3 verses 19 and 20. Ang sabi po, this is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of life. Because, ano po yung darkness? Because their deeds were evil. It is the deeds. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Yung po yung sinasabi dito.
na darkness na hindi kinakailangan lagi ang darkness ay darkness na ang tao ay madilim ang isipan, ang taong ito ay masama, kundi pwedeng ang darkness ay the deeds, yung mga gawa were evil, not necessarily yung pong tao o yung person na tinutukoy. Bagamat siguro sasabihin, well, hindi ba deeds yung ginagawa kaya darkness na rin siya? Pero talaga sa mga konteksto na pinag-usapan natin sa Amos, Zephaniah, ito pa po, sa konteksto naman po ng Isaiah chapter 9, kasi kinakailangan makita po natin yung Matthew chapter 4 sa konteksto ng Old Testament kasi doon po kinote ng sumulat ng Mateo. Yung sinunod po sa Matthew chapter 4, kinuha po yon sa Isaiah chapter 9 verses 1 and 2. Tingnan po natin ang konteksto noong hinugot niya yung mula sa Isaiah patungong Mateo. Ano po ba yung darkness doon? Ano po ba yung kadiliman? Person o situation? Kinakailangan bang itanong na kadiliman nino? Sabi po ng Isaiah 9, 1 and 2. Let's read. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. Ito po yung darkness na yun. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, he will honor Galilee by the nations, Galilee of the nations, by the way of the sea beyond Jordan. The people walking in darkness have seen a great light. People walking in darkness, ang mga ginagawa nila ay masama. They have seen a great light on those living in the land of deep darkness. A light has dawned. Nakakita sila ng pag-asa. Sa kadiliman, sa kawalang pag-asa. But of course, minsan yan ay nagmula sa kasamaan. Pero ang konteksto po ay yung gloom. There will be no more gloom, ang sabi po dito. And ang sabi nga po, those living in the land of the deep darkness, a light has dawned. Yung nabubuhay sa kawalan ng pag-asa. Kaya nga po, alam nyo, hindi ko na po lang inilagay, chapter 9, verse 6, for unto us a son is given. Kasi nga, they were living in a deep darkness that a light needs to come. At yun po yung konteksto ng chapter 4. Okay? Ng Mateo na hinugot at kinuha, sinipi mula sa Isaiah chapter 9. At ang konteksto ng darkness ay kalumbayan, kalungkutan, kahapisan, kawalan ng pag-asa. And so my point is this, bagamat ang kawalan ng pag-asa ay nanggagaling sa kasalanan, that's true, pero ang intention po ng context ng darkness doon ay hindi tao. Hindi tao. Hindi dapat itanong na kadiliman nino. Well, kadiliman ng mga taong sumusunod na ito na nabubuhay sa kasalanan, pero it does not refer to someone na hindi dapat paratangan. So, let's go to the fact na ang Panginoong Hesus ay naparito. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, hindi ko na lang nilagay, ay sa Isaiah chapter 9, verse 6, katulad noon. Jesus came. And the role of Jesus in salvation history is different from the role of His Father. It is different from the role of the Holy Spirit. Tandaan po ninyo yun. Iba po ang role sa salvation history ng Father at ng Holy Spirit and of course ni Jesus. It's in the Godhead, the person of the Father, the Son, and the Holy Spirit, separate and distinct. Each in the Godhead has a different role they play. May iba't iba silang gampanan o gampanin. One God, yet separate and distinct persons. Ang mga students po ng theology, they call this economic trinity, ang tawag po doon. Ang economic trinity nagsasabi na they are equal, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are equal in essence, they are equal in nature, equal in substance, pantay-pantay, kung ano ang Ama, yun din ang essence, nature, substance ng anak at ng Espiritu Santo. Pero sa sinasabi nga, sa economic trinity, ay sinasabi para maipaliwanag sa atin, hindi sila pare-pareho ng role, ng gampanin.
may nagpadala, may sinugo, 'di ba? Merong sender, merong sendee, different roles in the Trinity. Ang tawag po diyan, economic Trinity. Sabi nga po ng John 12:47, ito yung pinakikita ni Jesus na kanyang role. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. Maliwanag. Okay, tamo si Jesus hindi nagja-judge. For I did not come to judge the world but to save the world. God sent Jesus to save the world. Why did Jesus come? John 12:47, for I did not come to judge the world but to save the world. John 3:17, sabi po ay, for God did not send His Son into the world to condemn the world, because this is His purpose, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned. This is the purpose of Jesus. Sa lahat ng mga makasalanan, kahit po sa mga Old Testament people, to save them through Him. John 3:17 and 18, whoever believes in Him is not condemned. Yung naniniwala kay Jesus, hindi kinokondena. Kaya Jesus is not condemning, kundi loving and saving people. Whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Eh kung hindi ka naman naniniwala, ay kinondena ka na. Kasi hindi ka naniwala sa anak ng Diyos. God's one and only Son. Alam nyo, hindi lang po kasi ito yung makikita nyo na Jesus came para sabihin niya, you know what, I don't condemn you. I love you. When you come to Jesus and study Jesus, for Him, through discipleship, the truth about following Jesus requires genuine sacrifice. We always remember the invitation of Jesus in Matthew 11. Come all of you who are heavily laden and I will give you rest. Jesus gives rest. Naalala po natin yung sa Matthew 11:28, 29, 30. Yes, naalala natin lagi yon. Jesus gives rest. But that is not all Jesus said. We also remember Jesus said in Mark 8:34, if anyone will come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Because true discipleship requires genuine sacrifice. Hindi ito lamang pagyakap sa iyo ni Jesus, kundi Jesus wants you to also deny yourself and to take up your cross and to follow Him. That is what it takes to be a disciple of Jesus Christ. It requires genuine sacrifice. Hindi lamang po true discipleship requires genuine sacrifice. Also, true discipleship chooses Jesus whatever the cost. Relationally, mag-iisip ka bago ka sumunod kay Jesus. Yes, He is loving and giver of joy, nagbibigay ng kagandahang loob. Pero pag-isipan mo rin kasi sabi ng Matthew 10:34 and 37, this is also Jesus. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. True discipleship requires choosing Jesus, whatever the cost, relationally. Nagbibigay din po siya ng hamon sa atin upang hindi lamang natin makita na, well, yes, Jesus gives joy, Jesus is love, and yet He is also asking unconditional commitment. Na baka sabihin, ang lupit naman. Ang lupit naman kasi bakit kinakailangan ko pang i-deny ang aking sarili at magpasa ng aking krus? Hindi ba pwedeng joy and love and peace na lang all the time? Jesus came to seek and to save the lost. He came as grace and truth. John 1:14. He came
neither to judge nor condemn the world. But a time will come when Jesus is no longer a savior, but a judge. Darating siyang hukom. At iba na ang usapan dito when Jesus comes as a judge. 2 Thessalonians chapter 2, verses 6 hanggang 8. God is just. He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Huwag naman po na bahagi lamang ng scripture ang ating binabanggit to highlight and not speaking the whole truth at iba pang mga bagay. Bagamat talagang sa isang sermon at sa isang mensahe, you will have a loose ends. Hindi mo masasabing lahat. And let us take for granted na talagang hindi lang nasabing lahat ng the preacher. Pero Jesus is not only Jesus as love and peace and joy, kundi darating din siya, dumating siyang Savior, but He will also come as a judge and He will punish those who do not know and God and do not obey the gospel. Ito pa po in Revelation chapter 6. Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains. They called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of the wrath has come, and who can withstand it? Diba sinabi nga po ni John na ito, the Lamb of God, He comes, the Lamb of God who takes away the sin of the world. He comes as a Redeemer. Jesus came as the Redeemer of the world. But He will also come, ang sabi nga po ng Revelation 6, na sabi, He will also come, the Lamb is also going to come, not sabi nga sa gospel ay to take away the sin of the world, but He will come from the wrath of the Lamb. From the wrath of the Lamb. Poot. Sapagkat it's judgment time. It's the time to judge, to separate ang mga matuwid at ang mga di matuwid. So is Yahweh a good God? Using names of God version, gamitin po natin yung ginamit na version ng preacher. And ito po ang testimony, tatlong scripture na gusto kong ibigay na testimony ng ginamit na translation ng names of God about Yahweh. At ito po sinabi, taste, Psalm 34:8, taste and see that Yahweh is good. Blessed is the person who takes refuge in Him. Is Yahweh good? Yes. Yahweh is good. Blessed is the man and the person who takes refuge in Him. Isaiah 63 verse 7, names of God version. I will acknowledge Yahweh's acts of mercy and sing the praises of Yahweh. Sinasamba si Yahweh because of everything that Yahweh has done for us. He has done many good things for the nation of Israel because of His compassion and His unlimited mercy. Because of His compassion and His unlimited mercy. Is Yahweh good? Yes. Yes. Because of His compassion, because of His unlimited mercy, He has done many good things for the nation of Israel. Huwag namang mamili ng titingnan. At pagtingin pa ay mali ang pagkakasilip at mali yata ang pagkakatingin. Mali bang may maayos na paliwanag, na may papaliwanag. Nahum chapter 1 verse 7. Yahweh is good.
He is a fortress in the day of trouble. He knows those who seek shelter in him. Again, the declaration of the prophet, Yahweh is good. Marami pa po, kaya lamang we do not have the time to do everything that we can. Sabi nga po ng sumulat na si Baruch Maoz and Louis Goldberg, the Bible also tells us that God is all-knowing, almighty, sovereign, present, everywhere, holy, wise, loving, good, true, and righteous. All these characteristics are of the essence of Godhood. If any one of these characteristics was not true of God, God would not be God. Hinighlight ko po yung holy, loving, and good doon sa Diyos natin na ating nakilala. Mga kapatid, remember, there's only one God. Echad sa Hebrew. Echad Elohim, one God. The God of Israel is only one God. Israel is a monotheistic religion. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Iisa pong Diyos yun. This one God introduces himself into different names. God has a name for every situation of mankind, for He's a good and loving God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, well, itong pangalang ito, kapag Yahweh, darkness yan. Hindi yan yung tunay na Diyos. Sandali lamang, maraming pangalan talaga ang Diyos sa Old Testament because He wanted to introduce Himself into different names so that He can fit in the situation of yours. But it doesn't mean that there are many gods, many names, but not many gods. Iisa po ang pahiwatig even to the Yahweh ng mga prophets ni David at ng iba pa, that the Lord is good. Yes, life is tough at naipaliwanag lang po natin last week. That's why we spent laying down the foundation of Genesis chapter 3 last time because of man's wrong choices, selfish, or my happiness first decision. Because of our poor judgment, we continue to suffer. And we suffer because of our wrong choices, because of our selfish, my happiness first decision, because of poor judgment. We suffer because of this, not because of God. We cannot make our own canvas. We cannot make our own picture of God. Huwag tayong gumawa ng larawan ng Diyos at mag-drawing kung ano ang mukha ng Diyos. We cannot decide what kind of God we like or prefer, or the kind of God we are gravitated to or attracted to. Huwag naman ganon. Huwag tayong mag-picture ng larawan ng Diyos ayon sa ating nakikita, nape-perceive. Let God be God. Let Him lay down before you who He really is and never complain. Ito sinabi niya sa Biblia, hindi naman nagkokontrahan ng Biblia. Tanggapin mo kung sino siya, pag-aralan mo kung anong sinasabi niya. And kahuli-hulihan mga kapatid, let me say this. Romans 3:4, let God be true and every human being a liar. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong mahabang panonood marahil ng segment na ito. Just to make some response doon po sa ating mga marahil itinatanong, is the Lord good? Na parang ini-imply ng iba na no. I hope na ang mga materialis po at ating mga napag-aralan sa araw na ito at nakita ay makakatulong upang mas maging matalas pa tayo sa pagtingin ng mga issue na ating narinig. Kagaya ng ating narinig sa preacher. Muli po, nagbibigay ng papuri sa Diyos at nagpapasalamat sa inyong lahat, Jonathan Oriliasa, hanggang sa muli.